Second round ng bidding para sa bibilhing system na gagamitin sa 2025 full automated elections isinagawa ngayong araw. Pero ayon sa COMELEC, iisang kumpanya lamang ang lumahok at nagsumite ng requirements para sa bidding. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, matapos nga pumalya ang unang bidding process para sa 2025 automated elections, nagsagawa ang COMELEC ngayong araw ng ikalawang bidding para nga dito sa magiging automated system na bibilhin sa 2025 elections. Matapos na madeklarang ineligible ang Korean firm na Miro Systems Company Limited noong Disyembre sa unang round ng bidding, binuksan ulit ng COMELEC ang bidding para sa bibilhing system na gagamitin sa 2025 elections ngayong araw. Ayon sa COMELEC, 6 na kumpanya ang bumili ng mga dokumento para sa bidding, pero taliwas sa inaasahan nila, iisa pa rin ang lumahok at nagsumite ng requirements para sa bidding at ito pa rin ang joint venture ng Miro Systems. Isa lamang po ang nag-submit sa atin at kasalukuyan po nagaganap yung tinatawag natin na eligibility checking o yung pag-evaluate po ng legal eligibility documents. Kahit naman iisa ulit ang bidder at ito pa rin ay ang naging lone bidder noong nakaraang taon, dumaan pa rin ito sa eligibility test. Matatandaan na dito hindi nakapasa ang Miro Systems dahil sa kanilang kakulangan sa legal documents. At kailangan ay mapunan nila ang hinahanap ng mga requirements ng SBAC para sa procurement, hindi lang sa mga kailangang counting machines, kundi kasama na ang balota, ballot boxes at iba pa. Kailangan din ay pasok sila sa budget ng COMELEC na higit 18.8 million para sa kontrata. Pero sa kalagitnaan naman ng checking ng eligibility ng Miro, nagsalita ang legal counsel ng Smartmatic. Humiling sila ng minutes kung bakit hindi tinanggap ang isinusumiti nilang requirements para makasama sa bidding. Similar to the first bidding, sir. If we may request a certification or perhaps a copy of the transcript, no? Containing the report of the SBAC AES Secretariat reporting that on the fact that our client, the JV of Smartmatic, attempted to submit its bid earlier this morning, but it was refused. Agad naman ding ipinaliwanag ng COMELEC na tulad sa first bidding, hindi tinanggap ang kanilang isinusumiting dokumento dahil suspendido pa rin sila hanggang sa ngayon na makilahok sa anumang procurement process ng COMELEC at wala pa rin inilalabas na restraining order ang Korte Suprema. Si Smartmatic po ay bumili ng bid documents, ngunit kanina pong umaga ay meron po silang representative na magsasubmit sana ng kanilang bid tender at pursuant again to the decision of the Commission and Bank dun sa election matter, hindi po tinanggap ng Secretariat yung kanilang bid tender. Samantala, kumpiyansa pa rin naman ng COMELEC na sa ngayon ay on track pa rin sila o hindi pa rin sila nagagahol para sa paghahanda para sa 2025 midterm elections. Po kami sa timelines, hindi pa naman po tayo nagagahol and we still have 1 year to produce, to customize, to test, to evaluate and pinaka-importante po sabi nga namin, pagkatapos ng lahat ito, lahat po tayo maglo-local source code review, lahat po tayo mag-end-to-end testing at pinaka-importante yung international certification. Angelique, sa ngayon ay ongoing pa rin yung bidding process doon sa Commission on Elections para nga dito sa pagbili o para dito sa procurement para sa automated system na gagamitin sa 2025 elections. At kahit nga half day ang opisina ng COMELEC dahil nga holiday ngayong araw sa Maynila, ay buong araw silang magtutuloy-tuloy para dito sa ginagawang bidding process. Angelique. Okay, so Luisa, let's say isa lamang ang nagsumite ngayon at sila'y napatunayang eligible. Ibig ba sabihin nun, pasok na sila o magbubukas ulit, magkakaroon ng pangatlong bidding process? Ano ba ang rule hinggil dyan? Angelique, katulad nung first bidding ay lone bidder din at ngayong second bidding ay lone bidder pa rin at ito pa rin ang Miro Systems. Kapag nga hindi sila nakapasa dito sa eligibility dahil chinecheck pa rin yan, hindi kasi ibig sabihin na nag-iisa silang bidder ay sila na ang magiging panalo o sa kanila nang pupunta ang kontrata. Kailangan ay ma-check kung sila nga ay eligible, kumpleto ba ang kanilang mga requirements, kumpleto ba ang kanilang mga dokumento para sila ay makapasa. Kapag nangyari na hindi pa rin sila nakapasa tulad nung first bidding na
na sila ay ineligible, ay maaaring magkaroon ng third round ng bidding, depende na yan sa komite at pati na rin sa Commission on Elections and Bank, o kaya ay magkaroon ng negotiated bidding kung saan ay magiging mas mabilis yung proseso ng bidding. Ito ay competitive bidding pa rin pero mas magiging mabilis lang at magiging pili na yung mga lalahok na bidders para dito sa third round o kaya ay dito sa negotiated bidding. Angelique. Maraming salamat, Luisa Erispe.